May tindahan ka pala dito, ate, ah. Dati po, nung ano pa. No. Pero sinaraan ko, wala nang puhunan. Ay, naubos yung puhunan, ano? Ano yung mga tinitinda mo dyan, ate? Sari-sari lang po. Sari-sari, ano? What's up, guys? Mga kalingap, good morning. Yes. Oh, good morning, good afternoon. Good morning, kasi umaga ng bukas. Ay, umaga. Ayan, kasama natin po. Si Josie Vlog. Yes. At ating tatawirin Ang tulay. Dito po sa ano itong papunta ng Purok 7. Purok 7. Pandanligaw. Pandanligaw. Then ang ating tatawirin ay isang malaking tulay at mahabang tulay. Ayan. Okay. Ayan po mga kalingap po. Anong tawag dito sa tulay na ito? Hanging Bridge. Hanging Bridge. Hanging Bridge. So, kasama natin si Ate Rosie, ang isa sa mga na-scout po natin. Ayan po. Ayan, mag-ina. Mag-ina ba yan? Yan. Natatakot ako eh. Oo, ito yung ano po mga kalinga po. Mayroong ginagawa dito na, anong tawag? Ay, I don't know. Anong tawag dyan? Recrap. Oh, recrap. Yun o. Pero hindi masyado nakakatakot to compare doon sa tambo, di ba? Yung sa tambo na tulad ng hanging bridge na ganito talagang gumaganyan. Oh, kasi dito na yung motor ko dito po mga kalingap ay naitatawid ko dito. Pero madalas to kapag umulan. Pero doon sa diba? Doon sa tambo, yung hanging bridge doon. Talagang natatakot ako doon. Nakakatakot. Natakot ako doon sa hanging bridge ni kasi yung ano ganito na tambo. Oo. Ano? Tumutingin dito live. Ayan o. Yun. Ibang libe. Lagyan ako na sa bayan. Simpak siya. May mapuprodukto tayong mais. Ha? May mapuprodukto tayong mais? Oo. Bakit? Yan ay tanim. Bakit sinasabi mong tayo sa inyo ba yan? Tanim namin. Mahusay. Mahusay ka, Josie Vlog. Pero nalungkot lang ako kasi yung bukod sa nag-isang babae si Ate Angel, tapos ganyan pang nangyari sa kanya. Walang kamay, tapos yung paa niya ay maiksi yung isa. Pero nung nagbubuntis ka tayo, wala ka namang ininom na gamot? Wala. Hindi naman ako nagkasakit. Stress ka? Hindi naman. Kasi hindi naman ako nag-bleeding. Normal naman yung ano niya. Kaya lang nung sa Laguna kasi ako niya nag-bleeding. Sa Laguna. Hindi malayo kami sa ospital. Hindi ako nagpa-ultrasound. Puro lang check up sa center. Pero normal naman yung movement niya. Kaya nagulat kami nung lumabas siya na ganyan. Hindi kasi may talaga. Hindi naman natin okay naman yung health ko noon. Hindi naman natin masasabi na hindi naman masasabi natin na tawag dito. Di ba hindi ka naman nakakagpunta mo ng gamot. So talagang sa yan sa mga cells kasi na may mga cells kasi na talagang hindi buo. Bahay niyo ito, ate? Opo. Dito kayo. Bali ilang kayong natutulog dito?
Kasi ngayon po, hindi kami dito nag-stay masyado. Kasi may taniman po kami doon. Nagre-rent kami ng lupa na tinataniman namin ng pal. Saan banda yun? Malayo dito? Sa Pinamanikian. Pinamanikian. Pinamanikian? Medyo bundok na. Oo. Kaya hindi kami nakakapag-stay masyado dito sa bahay. Kasi Di kasama mo si Angel? kasama ko po. Oo. Ay ba, nagtatanim kayo ate? Ng gulay? Mais saka gulay. Bali ilan kayo doon? Kami po ni Angel. Tapos, Kasama ko po. ay yung kinakasama mo? Siya yung asawa mo? Bagong asawa. Ay, bagong asawa mo. Ayun, yun ang live-in partner mo. Yun ang ano niya kasi, hanap buhay. Oo. Ay, doon sa bundok na ito. Ng lupa. Per year. Matanong ko lang ate, magkano pala yung upa nyo doon sa pinagtanamin niya ng anong tinatanim? Mais at saka Pipino at may ampalaya din kami pero maliliit. magkano upa nyo doon sa pinagtaniman nyo? 10,000 po ang per hectare. Oh. Per year po. 10,000. Sa isang hektarya, 10,000. Isang taon. Isang taon. Paano ang pagbabayad nun? Ano po? Pag nakaisang taon na kayo, magbabayad na naman kayo? Pero ano yun, may kita pa kayo doon? Sa ano? Ngayon lang, kasi dati po ang tanim namin talong. Oo. Ngayon lang kami nag-mais ulit muna. Yung mais naman po, libre ng government. Ang ano lang, yung patrabaho lang ang ano. Sa inyo, yung binabayaran. Yung pagpatraktor. Pero nung dati na magkano yung nasasaka niyo? Magkano yung... Depende po. May mahina naman minsan. Pagka medyo mataas yung presyo ng produkto, Oo. okay naman din. Pero mas madami yung sa maintenance. Kasi yung klema ngayon Kalimitan natin sa pag-aani ninyo ng mais, magkano ka sa isang pag-aani? Paano ang pag-aani niyan? Sa loob ng 3 buwan? Ay, 4 months na natin. Sa loob ng 4 na buwan, Pag ang isang ilang sako ang naanin ninyo? depende po kasi sa pag medyo mapangit yung ng mais. Patas lang sa puhunan. Depende po sa sa ng mais, sa response ng Minsan kasi may matabang lupa din, may nakakapag-rent kami ng medyo mahina yung lupa. Ngayon, hindi pa po pa lang, ganito pa lang yung mais, hindi pa namin. Mababa pa lang Mga March pa siguro yun, or abot pa ng April. kasi kakatanim lang yun. Mm-hmm. Pa lang yun, mga 1 month. Weeks. 1 month. Nung meron kasing yung pinasa yung pinakita ni Kagawad Alet na video. Yun nga si Ate Angel ang laman ng video doon. Pinasa ni Ate Alet sa amin. Yung video kanina sa school kaso hindi ko maaari sa kanya maisip. Oo, bakit? Ito po, nandito sa cellphone ko. Anong video yun natin? Ito lang po. Pag-exam niya kanina sa heritage. Ay, sana Ipasa mo ngayon sa sa Messenger. Hindi ko ako marunong magpasa Naka-online ka? Ito yung bahay po nila mga kalingap. Ito, sa lugar nito. May tindahan ka pala dito ate Dati po, No. pero
sinarado ko, wala nang puhunan. Ay, naubos yung puhunan, ano? O, ano yung mga tinitinda mo dyan, ate? Sari-sari lang po. Sari-sari, ano? Di pa nakita na ko. Sina na, di pa tapos ay. Ayaw ka. Go, ma. Kasi Bakit to? nahiyain kaya. Angel! Camera siya talaga. Pag pag halimbawa paliguan mo siya, di ikaw nagpapaligo. Kailangan talaga no? Kailangan talaga mayroong gumagabay kay Angel, ano? Yan ang niya, hindi niya kayang gawin. Kasi nga, pero yung mga siyempre. suklay, toothbrush, marunong siya. Oh. Magbihis, marunong din siya. Kaya hindi lang Paano pagtututbrush? Sa paa, yung paa, ang gagamitin niya. Kasi ang iba din dyan, halimbawa, pag kumain, sa paa din, toothbrush kumain, ay ganyan. Sa paa din ang ginagamit nila na kamay. Kasi meron din akong mga napanood sa YouTube na walang kamay at walang paa din. Nga po. Yun nga yung naging ko. Dati di ba yung yung si Jessica, pa siya yung baby pa. Sabi ko, pinapanood sa akin yun. Sabi ko, may pag-asa pa rin si Angel kahit ganito siya. Kasi nung nasa kami, sa Laguna, siya lang ang ganyan. Tapos ang daming bumibisita sa kanya. Nagulat sila parang, bakit ganyan si Angel? Tapos parang inaano nila kung pag-aaralin ko rin daw. Sabi ko, hindi ko pa alam, wala pa akong plano sa kanya. Napanood ko yun. Naging ko sa kanya. Parang na-inspire ako na nabigyan ako ng pag-asa na pwede pa pala siya mangarap din. Kasi nga, pag ganitong basta masipag lang mag-aral, ay mayroong mararating. May marating, may may malayong marating basta masipag lang mag-aral. Sabi ko, wala ka naman yung kapatid na babae. Pag matanda ka na, kailangan mo talaga mag-aral para hindi ka aasa sa mga kapatid. Yun ang doon, yun ang problema kasi wala siyang kapatid na babae. Ay halimbawa pag matanda na, walang mag-alaga din sa kanya. O pag halimbawa pag nagdalaga na siya, walang nga po siya, yung meron na siyang monthly period na parang kasi 16 na eh. Kaya mahirap na laging paiwan-iwan siya. Oo. Pero lagi akong kasama kung saan siya. Okay lang sana kung mayroong kamay, basta kahit na maigsi yung paa isa, basta mayroong kamay, walang problema. Wala talaga eh. Oo. Diba? Ang talino nun. Alam mo ba, nung classmate ni CG yun. First honor yun. Nalipat lang si CG nung siguro mga ilang months na nalipat lang si CG. Ang tatay niya ate. Naman kasi kung hindi siya mahihain. Ang tatay ni Angel. May asawa na po nila. Taga saan naman yun? Taga Laguna po. Taga Laguna pala. Tapos nung 13 years na kaming bali anong mo dun sa tatay ni Angel? Mayroon ba kayong kontak para po, minsan kinakumusta din pero hindi naman po siya sinusuportahan pa. Ibig sabihin na hindi na sumusuporta. Matagal na po. Ako lang pong bumuhay sa kanya. Bali, may anak na siya doon sa asawa niyang bago. 11 years. Ito lang taon na nga ni Jill si Justin. Mga siguro 11 years old o 12 years old. Yun yung panganay niya, yung pinakapanganay doon. Mag-isang Di meron palang kapatid si Angel sa sa tatay.
Puro din lalaki din. Wala talaga siyang kapatid na babae. Oh. So paano ate? Hindi na kami muna magtagal ha. Sige po. Sige. O, sa sunod po na pagbalik namin dito. Halimbawa makapunta si Kuya Bal dito. Tapos halimbawa magustuhan niya yung kwento ni Angel, baka sakali na makapunta uli dito. Sige po. At Angel, alis muna kami ha. Mayroon ka bang wish? Anong wish mo, Ate Angel? Pag ikaw ay makatapos ng grade 12. Huwag kang mahiya. Baka mayroong makapanood nito na gusto kang tulungan. Meron ka bang panawagan kay Kuya Bal? Nahiya ka? Ang gusto mong panawagan kay Kuya Bal. Manawagan ka ng cheerleader. Huwag kang mahiya. Kasi pag mahiya ka, walang gustong tumulong. Pag mahiya. Para, sabi mo na. Sabihin mo na. Kailangan ka. Oo. Sabi mo gusto ko makapagtapos. Walang masabi si Ate Angel po mga kalinga po. Siguro ay sa sunod lang ulit na pagbalik namin, baka merong sasabihin si Angel. Sige Ate Angel ha, alis muna kami ha. Bye bye. Ate Edna, alis muna kami. Salamat sige po po sa pagbisita niyo po. Sige po po mga kalingap. At mayroon tayong na-interview dito si yung mag-ina, Ate Edna and Ate Angel. Maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab, at sa lahat po ng mga sponsor po natin. Good morning at good evening at magandang hapon sa inyong lahat yan. Maraming salamat din kay Ate Inday PB, Ate Duldumondon, at kay Ate Bibri and Ate Idiwaw. Maraming salamat. God bless. Bye bye po. Sama natin Juicy Vlog. Bye bye po. God bless. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalinga Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong, kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalinga Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May
ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan. Tulong sa mga mahirap, di mapapagod kahit na para sa inyo, lagi na